Oy! Kumusta kayo? Si Giselle ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at rock on! Ang baby sister kong si Alora at ako ay pinalaki ng aming single na ina na nagkasakit at nakoma noong ako ay 12 at si Alora ay 8 taong gulang. Nagbago ang aming buhay, lalo na nang malaman naming kailangan naming manirahan kay Tita Mona. Siya ang pabaya at mas matandang kapatid ni Mama na hindi niya gusto at hindi pa namin siya nakikilala pero siya lang ang aming kamag-anak kaya mas mabuti na ito kaysa sa foster care. Si Tia Mona ay isang malayang espiritu, mapangahas na dalaga na nagbabakpak mag-isa sa buong mundo nang guluhin namin ang kanyang buhay. Sa isang iglap, mula sa pagiging isa sa pinakabatang tao na nakapag-akyat sa Mount Everest, naging isang solong ina ng 2 batang babae na hindi niya isinilang at wala siyang ideya kung paano mag-alaga ng mga bata. Tulad ng pag-alam na tumatakbo ang mga bata kapag hindi mo sila binabantayan. Oo, minsan nawala niya si Alora sa mall at natagpuan niya ito makalipas ang ilang oras at pareho silang traumatized sa insidenteng iyon. Pero minsan, ginawa rin siyang pinakamasayang tagapag-alaga na maasam ng sinumang bata. Hindi niya kami pinilit na kumain ng broccoli, pinayagan niya kaming kumain ng candy bago maghapunan at pwede kaming magpuyat sa panonood ng MSA kahit may pasok kinabukasan. Minsan, ginagamit iyon ng kapatid kong si Alora sa kanyang kalamangan kahit na siya ay karaniwang masunuring bata at bilang mas bata, mas kailangan niya ng alaga mula kay Mona na sinusubukang ipasa ang responsibilidad na iyon sa akin. Hindi ko alam ang gagawin, Giselle. Tulungan mo ako dito. Hindi pa ako nakaranas mag-alaga ng mga bata bago kayo dumating. Hindi, Mona. Hindi niya pwedeng gawing alaga ang ligaw na ahas na ito. Ayokong magalit siya sa akin dahil sa pagtanggi ko. Pwede mo bang ikaw na ang magsabi sa kanya? Sa mga ganitong sitwasyon, ako lagi ang nagiging kontrabida habang lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Si Mona ay nanatiling isang irresponsableng adulto na laging nagpapasaya sa kapatid ko at mas gusto talaga ni Alora ang kanyang astig na tita kaysa sa kanyang protektibong nakatatandang kapatid na babae. Sa ibabaw ng lahat, si Alora ay isang estudyanteng may mataas na grado kaya palaging ipinagmamalaki siya ni Mona. Siguro dapat maging katulad ka ni Alora dahil kung ipagpapatuloy mo ang mga gradong yan, hindi ka makakapasok sa kolehiyo, Giselle. Sino ang nagsabing gusto kong magkolehiyo? Gusto kong maging gitarista sa isang metal band. Well, kailangan mong magtapos sa kolehiyo muna. Saka mo gawin ang gusto mo. Hindi gugustuhin ng nanay mo na iba. Isa lang itong yugto. Hindi ito yugto, Mona. Ito ang pagkatao ko at huwag mong idamay ang nanay ko dito. Palagi niyang sinusuportahan ang mga talento ko at kalmado siya. Sigurado akong susuportahan din niya ang musika ko. Lumaki ako kasama niya, kaya mas kilala ko siya kaysa sa'yo. Talaga ba? Sa huling pagkakaalam ko, hindi ka gusto ni Mama dahil palagi mong inuuna ang sarili mo. At saka, nag-college ka ba? Bakit bigla kang umaasta na parang responsableng adulto? Huwag mo akong sagutin ng ganyan. Ako ang nag-aalaga sa'yo, kaya kailangan mo akong sundin. Wala akong sinusunod. Pasensya ka na at kasama mo kami pero sapat na ang edad ko para malaman kung ano ang pinakamabuti para sa akin at tiyak na hindi kita kailangan para alagaan ako. Nagsimula ang walang katapusang labanan ng ego namin sa away na iyon at tumagal ng isang matagal na. Kung hindi naintindihan ni Mona kung gaano kahalaga ang musika sa akin, hindi ko na siya pipilitin. Ako ay isang kakaiba sa paaralan dahil nagbibihis ako na parang goth at mahilig sa metal na musika pero nakabuo ako ng banda kasama ang ilang bata na nakilala ko sa parke at ang pakikipag-ugnayan sa kanila ang tanging oras na naramdaman kong may lugar ako. Ang paaralan ay pag-aaksaya ng oras para sa akin. Kaya kapag inihatid kami ni Mona tuwing umaga, hinihintay ko siyang umalis at pagkatapos ay pumupunta ako sa isang abandonadong bodega para mag-practice kasama ang aking mga kaibigan. Maganda ang buhay at nagtatrabaho pa nga kami sa aming unang album. Ang mga kasamahan ko sa banda at ako ay nagpasya na tumugtog sa isang napakasikat na lokal na metal festival sa darating na katapusan ng linggo, pero syempre kailangan mag-overreact ni Mona ng husto. Ano ang ibig mong sabihin na metal festival? Hindi yun lugar para sa isang bata. Sinusubukan mo bang ipasok ako sa koma kasama ang kapatid ko? Chillax, pare. Bakit ka masyadong melodramatic? Siguro dahil nag-aalala siya sa'yo at sa mga kasama mo. Masamang impluwensya ang mga kaibigan mo sa'yo. Tumahimik ka, maliit na raccoon! Huwag kang makialam sa mga bagay ko. Isa ka lang tagapunas ni Mona. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap niya, hindi ako napigilan ni Mona na pumunta sa festival. Nag-practice kami ng husto at hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Ang festival ay napakalaki at gustong-gusto ko ang enerhiya ng mga tao at ang makita ang ibang mga banda na magtanghal. Pero bago pa kami makapag-perform, dumating ang pules at pinatigil ang event dahil wala palang permit ang festival. Tumakbo kami ng mga kasamahan ko sa banda na parang si Roadrunner hanggang makarating kami malapit sa makasaysayang munisipyo ng bayan. Bilang isang kilos ng protesta, laban sa paraan ng pagtrato sa mga metalhead, nagpasya kaming magsulat ng mga mensahe gamit ang spray paint sa mga lumang pader ng gusali. Anarkiya ang namamayani sa bayan at bago pa namin namalayan, nahuli na kami ng pulis at dinala sa istasyon. Ang kahihiyan na naramdaman ko nang dumating si Mona para piyansahan ako ay walang kapantay. Alam kong gagamitin niya ang insidenteng ito laban sa akin habang buhay. Kita mo? Sinabi ko sa iyo na masama silang impluwensya at halos hindi ka na pumapasok sa paaralan dahil sa kanila. Ano? Dalaga! Wala ka na sa ayos! Panahon na para matuto ka ng disiplina. Wala ng metal na musika at bawal ka nang makipag-hangout sa mga punk na iyon. Bawal? Hindi mo ako mapipilit. Hamon, tinanggap.
Seryoso siya. Nagsimula siyang pumunta sa paaralan nang walang abiso para tingnan ako at makipag-usap sa mga guro ko. Sa lahat ng oras na hindi ako pumapasok sa paaralan, peke ang pirma niya para sa mga imbentong appointment. At ngayon, nalaman na ang lihim. Pero mas malala pa, isang araw nang bumisita si Mona, nasaksihan niya ang grupo ng mga malditang babae na inaapi ako. Hoy weirdo, narinig ko na palpak ang music festival at napunta ka sa kulungan. Sigurado akong karapat-dapat ka doon. Kasing sama ng musika mo ang panlasa mo sa damit. Oo, halos krimen ka na laban sa fashion. Weirdo. Hindi ito bago para sa akin. Pero nangyari ito sa harap ni Mona. Pakiramdam ko ay nadurog ang aking ego. Alam kong bibigyan niya ako ng isang walang pakundangang lektura na ayaw kong marinig ngayon. Huwag mo silang pakinggan. Tanging mga taong walang tiwala sa sarili ang kailangang manlait ng iba. Ikaw ay natatangi at espesyal. Alam mo kung ano ang gusto mo at alam mo kung paano ipahayag ang sarili mo. Huwag mong hayaang masaktan ka ng kanilang mga salita. Talagang nagulat ako pero nagkunwari lang na walang pakialam. Wala akong pakialam sa kanila o kanino man. Pero talagang natuwa ako na hindi niya sinabi sa akin na baguhin ang aking itsura o nagbigay ng lektura tungkol sa hindi pagtatanggol sa sarili na magpaparamdam lang sa akin ng masama. Mula noong araw na yon, may nagbago sa aming samahan. Nagsimula kong pahalagahan siya bilang isang taong laging ginagawa ang mga bagay sa kanyang sariling paraan at hindi natatakot maging siya mismo. Nagsimula akong magtaka kung bakit hindi siya gusto ni Mama. Hindi naman siya ganoon kasama. Kaya isang araw, habang nasa klase ng yoga si Mona, nagpasya akong tingnan ang kanyang mga photo album para malaman kung kailan sila tumigil sa pag-uusap. Habang naghahalongkat ako sa ilang mga kahon, nakita ko ang mga lumang diary ni Mona. Alam kong mali ito, pero hindi ko mapigilang basahin ang mga ito. At pakiramdam ko ay nakikilala ko ang isang napaka-relatable at totoong tao na marami akong pagkakatulad. Pero pagkatapos ay natagpuan ko ang entry na naglinaw ng lahat. Si Lolo ay isang solong magulang at siya ay may sakit sa loob ng maraming taon noong mga tinadyer pa sina Mona at Mama at hindi maganda ang kanilang kalagayang pinansyal. Kaya sa halip na manatili kay Mama para tulungan siya, ninakaw ni Mona ang maraming alahas ni Lola at pera ni Lolo. Pagkatapos ay tumakas mula sa bahay sa edad na 18 para mag-backpacking sa buong mundo. Ang mga pag-amin ni Mona sa kanyang talaarawan ay ang kanyang tunay na mga saloobin, kaya hindi lang ito opinyon ni Mama tungkol sa kanya. Isa siyang iresponsable, makasariling nakatatandang kapatid na iniwan si Mama na maghirap. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Mama na gawin ang mga bagay na gusto niya dahil may mga responsibilidad siyang mas malaki kaysa sa kanya mula noong siya ay 15 anyos pa lamang. Ninakaw ni Mona ang kabataan ni Mama. Sobrang distracted at galit ako sa mga sumunod na araw na hindi ako makapag-focus sa band practice, na hindi maganda para sa amin dahil malapit nang ilunsad ang aming album. Mayroon din kaming nakaplanong tour at kailangan ko ng pahintulot ni Mona para lumiban sa paaralan ng 2 linggo at maglakbay sa buong bansa. Ayoko na talaga sa ideyang iyon at hindi naging maayos ang pag-uusap. Gusto ko lang malaman kung saan mo nakukuha ang kapal ng mukha mo, Giselle. Pwede kang maging sarili mong tao pero hindi bago ka makatapos ng high school. Akala ko malinaw na yon. At saka, hindi ko pa rin gusto ang mga irresponsable mong kasamahan sa banda at hindi kita pwedeng payagang maglakbay kasama sila. Ito ay isang minsan lang na pagkakataon na mahalaga para sa aking hinaharap na karera. At alam mo ba, hindi kita kayang seryosohin kapag alam kung gaano ka irresponsable at makasarili. Pasensya na? Narinig mo ako. Ang kawalan mo ng responsibilidad ang sumira sa buhay ni Mama. Kinailangan niyang maging adulto ng maaga dahil ang nakatatanda niyang kapatid ay nagdesisyong iwan siya. At huwag mong itanggi, nabasa ko ang sariling pag-amin mo sa iyong diaryo. Binasa mo ang diary ko? Ito ay isang paglabag sa privacy. Ayokong makita ang mukha mo ngayon. Grounded ka. Sige, plan B na lang. Noong gabing iyon, sumulat ako ng liham sa kanya at lumabas sa bintana. Hindi mahal na Mona, kapag ako'y sikat at matagumpay na, huwag kang kumatok sa pintuan ko. Gusto kong maalala mo kung gaano ka kasama sa akin at sa nanay ko, makasariling bruha. Rock on, Giselle. Ang adrenaline rush na naramdaman ko habang umaalis sa bahay sa kalagitnaan ng gabi ay walang kapantay. Nagmamadali akong bumaba sa aming kalye papunta sa mga kaibigan ko na naghihintay sa akin sa kanilang van. At nagsimula ang bago kong buhay bilang isang mapaghimagsik na musikero. Kinabukasan, nagising ako na may 20 hindi nasagot na tawag mula kay Mona at 70 voice notes. Nagiwan din si Alora ng maraming text na nagsasabing galit na galit si Mona at kailangan kong umuwi, kaya't nagpa siya akong patayin ang aking telepono at tamasahin ang desisyon na ginawa ko. Gabi-gabi, tumutugtog kami sa iba't ibang lungsod sa maraming estado at mahal kami ng mga tao kahit saan. Ang sarap ng pakiramdam na palakpakan ng mga hindi kilalang tao, makilala ang mga posibleng koneksyon sa industriya ng musika at kumita ng pera. Pero pagkatapos ng 3 linggo sa kalsada kasama ang mga kasamahan ko sa banda, napansin ko kung gaano nakakapagod ang manirahan sa van kasama sila. Hindi sila naglilinis pagkatapos ng kanilang mga sarili at madalas na may mga mababaw na pagtatalo. Naging tamad din sila at tumigil sa pagiging seryoso sa tour na ito. Napalampas pa namin ang ilang palabas dahil ayaw nila. Miss ko na ang mainit na shower at masarap na lutong bahay na pagkain. Miss ko na rin sina Mona at Alora pero hindi ko matiis marinig ang sabi ko na nga ba ni Mona at aminin na medyo tama siya tungkol sa mga kaibigan ko. Alam kong may malaking parusa na naghihintay sa akin pag uwi ko. Sang gabi pagkatapos ng aming konsyerto, malakas ang ulan kaya nagpasya kaming manatili sa isang hotel para magpahinga at hintayin ang pagtigil ng ulan.
Pero hindi namin kayang magbayad para sa magandang hotel. Kaya't kaming 5 ay kailangang magbahagi ng isang sira-sirang kwarto. At bilang ako ang pinakabata, pinatulog nila ako sa sahig at kinabukasan, napagtanto namin na ang aming pangarap na tour ay naging isang tunay na bangungot. Iyon ba ang aming van na lumulutang sa kalsada? Umulan ng sobra, kaya nagkaroon ng biglaang pagbaha sa bayan. Maliban na lang kung makakakuha kami ng bangka o makakagawa ng arko, hindi kami makakaalis. Nawalan din ng kuryente at koneksyon sa internet kaya't wala kaming kontak sa labas ng mundo. Sa susunod na 2 gabi, lumala pa ang sitwasyon habang naghihintay kami ng tulong. Lahat ay takot at gutom at sa ibabaw ng lahat, nagawa ng mga kasamahan ko sa banda na inisin ako ng husto ng iminungkahi nilang lumangoy kami palabas. Mga tanga sila! Ginugol ko ang lahat ng oras ko sa pagsisisi sa paraan ng pag-alis ko. Napagtanto ko na iniwan ko si Alora sa aming makasariling tiyahin para tuparin ang aking mga pangarap katulad ng ginawa ni Mona kay Mama. Ngayon, sa panganib na ito, nagtanong ako kung makikita ko pa ba ang kapatid ko. Pero kinabukasan, nagising kami sa malakas na tunog ng mga helicopter. Nagmamadali kaming pumunta sa bubong para makita na sa wakas ay nakarating na ang mga rescue team sa aming lugar. At doon, narinig ko ang pamilyar na mataas na boses na sumisigaw mula sa megaphone. Ayan siya! Pamangkin ko yan! Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Narito si Mona para iligtas ako. Sa sandaling yon, nakalimutan ko ang lahat ng iba pa. At nang kami ay nailigtas, niyakap ko siya ng mahigpit hanggat kaya ko. Paano mo ako natagpuan? Mahahanap kita kahit nasa Mars ka pa, Giselle. Ikaw ang aking munting anak at hinding-hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Na-track kita mula sa lokasyon ng iyong telepono at may kilala akong mga tao sa ilang rescue agencies kaya gumawa ako ng paraan. Pasensya na sa kung paano ko iniwan ang mga bagay. Tama ka tungkol sa mga kasamahan ko sa banda at pinagsisisihan ko ang lahat ng isinulat ko sa liham na yon. Walang dapat patawarin. Alam mo, pumunta ako sa kwarto mo noong gabing iyon para sabihin ang lahat, pero nakaalis ka na. Siguro hindi mo nabasa ng matagal ang mga entry sa diary ko para malaman kung gaano ko pinagsisihan ang makasarili kong mga aksyon. Ilang taon kong sinubukang makipag-ayos sa nanay mo, pero tumanggi siyang patawarin ako at ngayon hindi na niya magagawa, pero nangako ako na gagawin ko ang lahat para alagaan kayong magkapatid. Siguro share Aurora trained Christian kung makta niya sing tao ka na ngayon, Tita Mona. Naghihintay sa amin si Alora sa bahay at sobrang saya niya nang makta akong ligtas. Pinagtaksilan ko ang kapatid ko at tinanggap pa rin niya ako ng buong puso. Huwag mo akong takutin ng ganyan ulit at huwag mo akong iiwan. Hindi. Ipinapangako ko.